Uwian na ng mga magsasemana Santa sa probinsya. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, may mga special permit na para madagdagan ang biyahe ng bus. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa PITX, si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan. Pops J, simula na nga nung uwian ng mga kapatid natin sa kanila ng mga probinsya para nga doon idaraos yung kanilang pagninilay sa Semana Santa. And sa ngayon nga dito tayo sa PITX, pakita ko na yung likuran ko. May kita naman natin ngayon, Pops J, na talagang grabe yung tao sa mga oras na ito. No? Kung i-compare nga daw to last year, mas marami raw yung bilang ng pasahero ngayon dito. Actually, subukan natin magtanong, Pops J, dun sa ating mga kapatid dito. Sir, alika sir, baka pwede ka sir ma-interview dito po tayo sa kabila. Sir, pakilala muna tayo sir at ano po yung ating pong pangalan? Arco Napay. Sir, saan yung biyahe natin ngayong araw at kamusta naman yung pagbili natin ng ticket? Okay naman. Saka kaunti kami ng Bicol. Sir, biyaheng Bicol, mahirap po ba yung pagbili ng ticket niyan? Oo, sobrang hirap kasi daming tao. Tapos grabe yung traffic. Pero sir, ngayong araw, anong oras kayo dumating dito para doon sa oras ng alis ninyo? Alas 4. Alas 4. Tapos ang alis namin is 5 p.m. Isang oras lang sir, hindi kayo natakot sir, baka maiwanan kayo ng bus? Hindi naman kasi umalis kami ng maaga doon sa Iluya namin. Sa ngayon sir, kailan ang balik nyo ng Metro Manila niyan? Sir, o doon na kayo mag-stay? Sa April 8, balik ko. May ticket na ngayon sir? Meron na din. Okay, so secured na yan? Opo. Alright, sige sir, maraming salamat. No, sir, thank you sir, ingat po sa biyahe. Alam mo, Pops J, bukod nga doon sa mga isa yan, doon sa mga nadagdagan ng sa bus trip, itong biyaheng Bicol dahil talagang ito yung isa sa talagang in demand na biyahe dito sa terminal. No? Kung actually, nagbigay na nga ng nasa 1,300 na special trips ang LTFRB para nga kung kailanganin man nung ilang mga bus companies ng additional na tulong, ready to go yung mga yan, no, Pops J. Pero sa kabila niyan, Pops J, no, kanina nag-ikot na rin yung ilang mga government agencies dito sa terminal. Nag-ikot na rin kanina sa NCRPO para naman i-check nila yung kanilang mga yung security ng mga bus dito sa loob ng terminal. Pakinggan natin yung ating panayam kay As of this hour po, wala po tayong namomonitor na banta sa seguridad po dito sa Metro Manila. But just the same, we are on full alert status and continuous po yung pakikipag-coordinate natin sa mga other intelligence. Alam mo, Papi, sa kabila nga nung paulit-ulit na paalala ng mga otoridad na huwag na magdala ng mga ipinagbabawal gaya nga ng mga flammable materials, mga matutulis na bagay, hanggang ngayon, marami pa rin yung mga nakukumpiska dito sa loob ng terminal. Sa katunayan, Pops J, umabot na sa 600 yung mga nakumpiskang yan na ipinagbabawal at yung mga yan for disposal na at hindi na babalik sa mga kanila may-ari. Pops J. Ivan, may update ba tungkol doon sa mga bus company na inireklamo dahil nagtaas ng pasahe? Alam mo, Pops J, kahapon, naglabas ng LTFRB ng mga show cause order sa kanila at binigyan nila sila ng 10 araw para sumagot dito, no, kung bakit pinagpapaliwanag sila kung bakit hindi sila dapat bigyan or patawan ng parusa dahil nga, no, actually, Pops J, yung ilang mga nakausap natin, no, yung dating binabayaran nila na 1,100 na pamasahe, umabot na sa 1,700 pesos. No, so 600 pesos yung itinaas nung mga iyan, no, Pops J. Kaya naman, yung ilan ay talagang napapailing na lang. Pero kung hindi raw kasi nila ito babayaran, hindi naman daw sila makakabiyahe. Pero so far, ngayon, Pops J, no, continuous pa rin naman yung operation ng ilang mga bus companies na pati na yung walang bus companies na yan dito sa loob ng terminal dahil inaantay na lang yung sagot ng LTFRB doon sa kanilang usapan, Pops J. Ivan, wala pa namang fully booked na biyahe at hindi naman ba nagkukulang ng mga bus na pwedeng bumiyahe dahil sa pagdagsa ng ating mga kababayan dyan sa PITX? Alam mo, Pops J, no, simula kasi nung Lunes, actually hanggang ngayon, talagang in-expect na ng pamuno ng terminal at ng mga bus companies na talagang magdadagsaan yung mga pasahero, lalo na ngayong araw, half day lang yung pasok ng ilang mga trabaho, no? Kaya naman expected na ngayong hapon dadami. Kaya nga naman
Pops J, yung mga bus companies o tinala yung terminal officials, nagbigay na ng mga additional bus trips, no? Lalo nga ito sa may Bicol region dahil kanina actually Pops J, yung pinaka-latest na data na nakuha natin, no? Na nasa 60% na lang yung mga fully booked na biyahe papuntang Bicol, no? Ibig sabihin yan, Pops J, yung mga kapatid natin na gusto mag-walk-in, makakabili ng mga ticket dito. Yun nga lang, no? Since yun nga, marami yung mga pasahero ngayong araw, baka maghintay sila ng konti, makabili lang ng ticket, Pops J. Ivan, bukod sa mga nakukumpiskang bawal dalhin, wala naman bang ibang insidente o ano pa ang paalala natin sa mga babiyahe? Alam mo, Pops J, no, according sa PNP, generally peaceful naman yung mga sitwasyon dito sa iba't ibang mga terminal, pati na rin dito sa PIDX. Pero kanina, nagpaalala sila na syempre alagaan or yung bantayan yung mga gamit ng ating mga pasahero, yung mga kapatid nating commuters na uuwi sa kanilang mga probinsya. Dahil ganito kasi sa ganitong panahon, maraming mga tao sa mga bus terminal, siksikan, talagang ginagamit raw ito ng ilang mga masasamang loob bilang oportunidad para nga gumawa ng masama. Pero yun yung kanilang binabantayan, no? Ingatan daw yung kanilang gamit, lalo na yung sa mga pandurukot, no, Pops J. Pero so far, dito sa loob ng terminal, wala pa naman tayong naitala na may ganyang senaryo nangyari, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.